Isang magandang umaga, magandang hapon, o magandang gabi, anong mga oras dumating ang aking video sa inyong mga tahanan. Naway nasa mabuti kayong kalagayan sa awat tulong ng ating Panginoon Diyos. Ngayon ay sisimulan natin ang pagbasa ng Biblia bilang 31 sa bilang Kapitulo 31 at aking pinamagatan ang paghiganti ng Diyos sa mga Medyanita. Alamin ang kasagutan. Sa tanong na bakit inutusan ng Diyos sa mga taga-Israel na gerahin ang mga Medyanita. Pagbasa ng Biblia bilang 31 sa aking video. Pinamagatang paghiganti ng Panginoon laban sa mga Medyanita. Bilang Kapitulo 31. Sisimula sa versikulo 1 hanggang versikulo 54. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, ipanghiganti mo ang mga anak ni Israel sa mga Medyanita. Pagkatapos nito'y malalakip ka sa iyong bayan. At sinalita ni Moises sa bayan na sinasabi, magsipagsagbat kayong mga lalaki na humanda sa pakikibaka upang magsiyaon sila laban sa Medyan upang isagawa ang paghiganti ng Panginoon sa Medyan. Sa bawat lipi ay 1,000 sa lahat ng mga lipi ng Israel ang susuguin ninyo sa pakikibaka. Sa gayoy, sinugo sa 10,000 Israelita ang 1,000 sa bawat lipi na 12,000 ang nasasagbatan sa pakikibaka. At sinugo sila ni Moises sa pakikibaka 1,000 sa bawat lipi. Sila at si Pinis na anak ni Eleazar na saserdote sa pakikibaka na may mga kasangkapan santuaryo at may mga pakakak na panghudyat sa kanyang kamay. At binaka nila ang Madyan, gaya ng inutos ng Panginoon kay Moises, at kanilang pinatay ang bawat lalaki. At pinatay nila ang mga hari sa Madyan na kasama ng mga napatay, si Ebi at si Resem, at si Zur, at si Hur, at si Reba, 5 hari sa Madyan. Si Balaam man na anak ni Beor ay kanilang pinatay ng tabak. At binihag ng mga anak ni Israel ang mga babae sa Medyan at ang kanilang mga bata at ang lahat nilang mga hayop at ang lahat nilang mga kawan at ang lahat nilang pag-aari ay kanilang sinamsam. At ang lahat nilang mga bayan sa mga dakong kanilang tinatahanan at ang lahat nilang mga tolda ay kanilang sinunog sa apoy at kanilang dinala ang lahat ng kanilang nakuha at ang lahat ng kanilang nasamsam magintas sa tao at maging sa hayop. At kanilang dinala ang mga bihag at ang nasamsam at ang nahuli kay Moises at kay Eleazar na saserdote at sa kapisanan ng mga anak ni Israel na nasa kampamento sa mga kapatagan ng Moab na nasa tabi ng Jordan sa Jericho. At si Moises at si Eleazar na saserdote at ang lahat ng mga prinsipe sa kapisanan ay nagsilabas na sinalubong sila sa labas ng kampamento. At si Moises ay nag-init sa mga pinuno ng hukbo, sa mga kapitan ng libo-libo at sa mga kapitan ng daan-daan na nagsipanggaling sa pakikibaka. At sinabi ni Moses sa kanila, iniligtas ba ninyo na buhay ang lahat ng mga babae? Narito, sila'y naging sanhi sa payo ni Balaam upang ang mga anak ni Israel ay sumalangsang laban sa Panginoon sa bagay ng Peor at kaya't nagkasalot sa kapisanan ng Panginoon. Ngayon nga ay patayin ninyo ang lahat ng mga batang lalaki at patayin ninyo ang bawat babae na nasipingan ng lalaki. Ngunit ang lahat ng batang babae na hindi pa nasisipingan ng lalaki ay buhayin ninyo upang mapasa ninyo. At matira kayo sa labas ng kampamento na 7 araw.
Sino man sa inyo na nakamatay ng sinuman tao at sino man sa inyo na nakahipo ng anumang pinatay, ay maglilinis kayo sa 3 araw at sa 7 araw, kayo at ang inyong mga bihag. At tungkol sa bawat kasuutan at sa lahat nangyari sa balat at sa lahat nangyari sa balahibo ng kambing at sa lahat ng bagay nangyari sa kahoy sa pakalinisin ninyo. At sinabi ni Eleazar na saserdote sa mga lalaki ng hukbo na magsiparaon sa pakikibaka. Ito ang palatuntunan ng kautusan na iniutos ng Panginoon kay Moises. Ngayon may ang ginto na at ang pilak, ang tanso, ang bakal, ang lata at ang tingga. Bawat bagay na hindi naaano sa apoy ay inyong pararaanin sa apoy at magiging malinis gayon. Ngayon may inyong lilinisin ng tubig para sa karumihan. At ang lahat ng hindi nakatatagal sa apoy ay inyong pararaanin sa tubig. At inyong lalaban ang inyong mga damit sa 7 araw at kayo magiging malinis. At pagkatapos nito'y makapasok kayo sa kampamento. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, bilangin mo ang sam na nakuha sa tao at gayon din sa hayop ninyo at ni Eleazar na saserdote at ng mga pangulo ng mga sambahayan ng mga magulang ng kapisanan. At hatiin mo ang samsan ng 2 sa mga lalaking mambabaka na nagsilabas sa pakikibagbaka at sa buong kapisanan. Bigyan mo ng buwis ang Panginoon sa mga lalaking mandirigma na nagsilabas sa pakikipagbaka, 1 tao sa bawat 500 sa mga tao at gayon din sa mga hayop at sa mga asno at sa mga kawan. Sa kalahating nauukol sa kanila ay kukunin mo at ibibigay mo kay Eleazar na saserdote na pinakahandog na itinaas sa Panginoon. At sa kalahati ng na nauukol sa mga anak ni Israel ay kunin mo ang isang nakuha sa bawat 50 sa mga tao, sa mga bata, sa mga asno, sa mga kawan, sa lahat ng hayop at ibigay mo sa mga Levita na namamahala sa tabernakulo ng Panginoon. At ginawa ni Moses at ni Eleazar na saserdote gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At nabihag nga bukod pa sa nasamsam ng mga taong nakipagbaka ay 6 na ran at 75,000 tupa at 72,000 baka, 61,000 asno at 32,000 tao sa lahat sa mga babae na hindi pa nasisipingan ng lalaki. At ang kalahati na siyang bahagi ni ang mga nagsilabas sa pakipagbaka ay umaabot sa bilang na 337,500 tupa. At ang buwis na tupa sa Panginoon ay 6 na ran at 75. At ang mga baka ay 36,000 na ang buwis sa Panginoon ay 72. At ang mga asno ay 30,500 na ang buwis sa Panginoon ay 61. At ang mga asno ay 16,000 na ang buwis sa Panginoon ay 32 tao. At binigay ni Moses ang buwis na ukol sa handog na tinaas sa Panginoon kay Eleazar na saserdote gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At ang kalahati ay sa mga anak ni Israel na inihiwalay ni Moises sa mga taong nakipagbaka. Siyang ang kalahati na naukol sa kapisanan ay 337,500 tupa at 36,000 baka at 30,500 asno at 16,000 tao. At sa kalahati nga na naukol sa mga anak ni Israel ay kinuha ni Moises ang isa sa bawat 50 sa tao at yun din sa hayop at ibinigay sa mga Levita na namamahala ng tabernakulo ng Panginoon gaya ng inutos ng Panginoon kay Moises. At ang mga pinuno na namamahala sa libo-libong ng hukbo, ang mga kapitan ng libo-libo, at ang mga kapitan ng daan-daan
ay nagsilapit kay Moses. At sinabi nila kay Moses, binilang ng iyong mga lingkod ang mga lalaki mandidigma na nasa aming kapangyarihan at walang kulang kahit isa man sa amin. At aming dinala ang pinakaalay sa Panginoon at ang nakuha ng bawat lalaki ng mga hiyas na ginto, mga tanikala sa bukong-bukong at ang pulsera, mga singsing na pinakatanda, mga hikaw at mga kwintas sa leeg upang itubos sa aming mga kaluluwa sa harap ng Panginoon. At kinuha ni Moses at ni Eleazar na saserdote ang ginto nila lahat ng hiyas na dadalisay. At ang buong ginto handog na tinaas na kanilang inhandog sa Panginoon ng mga kapitan ng at libu-libong at ang mga kapitan ng daan-daan ay 16,000 at 750 siklo. Sapagkat ang mga lalaki na nakipagbaka ay nag-uwi ng samsam na bawat isa ay may sariling dala. At kinuha ni Moises at ni Eleazar na saserdote ang ginto ng mga kapitan ng libo-libo at ng daan-daan at isinilit sa tabernakulo ng kapisanan, pinakalaala sa mga anak ni Israel sa harap ng Panginoon. Yan po lamang ang pagbasa ng Biblia 31.